Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan po. Maulang umaga po sa inyong lahat. Nako. Talaga naman, ang ating pong bagyo ay hindi tumitigil. Kaya po, wala na namang pasok ang mga bata dito sa Bulacan, dito po sa aming municipality. Hindi ko lang alam sa ibang lugar. Pero dito po sa aming lugar ay wala pong pasok ang ating mga estudyante dito po sa Bulacan. Isa na naman pong magandang umaga sa ating lahat. Nako, every morning I'm so excited to wake up kasi alam ko na makakasama natin ang Panginoon dito po sa ating devotion. Ngayon po ay nasa day 7 na tayo. Praise the Lord! Nakakaisang linggo na po tayo sa ating devotion at masaya po ako at talagang tunay na sinasamahan tayo ng Diyos. At sino-surprise na tayo every morning sa atin pong daily devotion kasi yun pong lagi kong panalangin, Lord, surprise me with your word every day. Kasi po, talaga naman ang Diyos ay napakabuti. Kasi ang ganda-ganda po ng mga mensahe niya sa atin araw-araw. Kaya naman po, iniimbitahan ko kayo palagi na samahan niyo ako sa daily devotion natin. And syempre po, paki-follow po natin ang God Loves You Movement dahil ito po ay ang ating Facebook page na kung saan ino-notify kayo everyday para po makasama ko kayo sa daily devotion na ito. Okay, paki-like and share na rin po ang ating pong live na ito. Ngayon po ay simulan natin yung ating daily devotion. Kunin po natin ito sa 2 Timothy 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Sa Tagalog po, pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Isang manggagawa na walang dapat ikahiya na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat pong muli sa isang bagong araw na ibinigay mo sa amin. Salamat sa muling paggising mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapadama mo ng iyong pag-ibig sa bawat araw na meron kami, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, sa aming devotion ngayong araw na ito. Pangunahan mo ako, Panginoon. I-override mo, Lord, kung hindi tugma sa iyong plano ang mga nais kong sabihin, Panginoon, sapagkat ang nais lamang po namin ay ikaw ang maitanghal sa araw na ito. Ikaw ang makita at ikaw ang maramdaman, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos, at tulungan mo kami sa bawat araw na aming sisimulan ang aming umaga, Panginoon. Salamat po sa pag-ibig na walang hanggan, Panginoon. Samahan mo kami, Lord. And we love you so much, Father God. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Ayan, napakaganda po ng message na naman ni Lord sa atin ngayong umaga. Talaga namang every morning, super excited akong gumising kasi meron na namang bagong magandang mensahe ang Diyos. Salamat po sa nag-heart, salamat po sa mga bumibisita at nawa isamahan po ninyo ako sa daily devotion. At kung hindi naman, pakishare na lang po ito nang sa ganun ay marami pong makapanood at makapakinig nito. Pwede nyo pong gawin itong parang radyo lang. Kahit na kayo may ginagawa, buksan nyo lang ang cellphone ninyo at para mapakinggan po ninyo. At pwede rin kayong mag-comment, pwede rin po kayong magbigay ng inyong mga thoughts tungkol po sa ating topic for today. And also, pwede po ninyo kayong mag-comment para po naman sa inyong mga prayer request. Okay? Sige po, pag-usapan natin. Ang ganda, no? Ulitin natin. 2 Timothy 2 verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Sa Tagalog, pagsikapan mong mabuti na iyong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos. Isang manggagawa na walang dapat ikahiya na itinuturo ng tama ang salita ng katotohanan. Ang sabi po ng scriptures, tayo po ay kasama ng Panginoon or we belong to Christ.
At tayo po ay ambassador ng Diyos. And syempre, as ambassadors ng Panginoon, may mga task po tayong kailangan gawin. Lalo na kung mga Kristiyano na talaga tayo. Hindi po kasi tayo parang tumanggap lang sa Panginoon at naging anak ng Diyos, tapos wala na tayong gagawin. Hindi po lang yung ang gagawin natin ay mag-attend lang sa church, sa worship service. Kundi, ang kailangan po natin ay gawin yung task na pinapagawa ng Diyos sa atin. Number 1 task is yung mission ni Lord or mission ni God. Ang mission po kasi niya is to accomplish the work of God in the way He wants it done, following the word of truth on the Bible. Siyempre, isa po talaga yan sa mission natin, na alamin yung ating pong, yung salita ng Diyos through the Bible. Ibig sabihin, basahin po natin ito, nang sa ganun ito po yung magamit natin sa pagpapalaganap ng kanyang salita. Kasi syempre, ano po ang isi-share natin sa ibang tao kung hindi po natin ito binabasa o inaalam. Importante po na pag-aralan natin ito little by little. Hindi naman po yung pagkatanggap natin sa Panginoon, alam natin puspos tayo ng pag-ibig ng Diyos sa time na matanggap natin ng Diyos, diba? Samantalahin natin yung init na yon na aralin ang kanyang salita. Kasi yun po yung alam ko yun, lalo na doon sa mga bagong katatanggap lang sa Panginoon, no? Sobrang init natin sa Diyos. Yun po yung pagkakataon na aralin natin ang kanyang salita. At kung ano ang mensahe ng Diyos sa atin through His Word, ay nawa ay i-obey natin, sundin natin. Kasi doon po tayo ginagabayan ng Diyos. Inaayos niya yung direksyon ng buhay natin the moment tayo nakakilala sa Kanya. Kaya naman, pakinggan natin at aside from aralin, syempre, isabuhay natin kung ano yung kanyang itinuturo sa kanyang salita. Para po, ma-share natin sa ibang tao ito. Number 2, the character of Jesus. Sabi kasi dito, as ambassadors, we are tasked with 2 things. The mission of God, and number 2, the character of Jesus. So, hindi lang po tayo basta nagbabasa ng Bible at nakilala ang Panginoon, kailangan po ay maging katulad tayo ng Panginoon sa kanyang, kung ano yung karakter ng Diyos ay maging katulad natin. To become more and more like Jesus in the way that we act, think, and feel. Parang, Lord, di naman madali yun, di ba? Totoo naman po. Napakahirap maging katulad ng Panginoon sa pagkilos, sa pag-iisip, at sa pakiramdam. Kasi Diyos siya, di ba? Siya ay makapangyarihan, sovereign. Walang katulad. Pero, sabi nga ng Diyos, as His ambassador, kailangan po tayong sumunod or maging katulad niya sa karakter. Kasi paano natin isi-share ang kanyang salita kung hindi naman ito nakikita sa ating pag-uugali, sa ating pagkilos, sa ating pananalita, at sa ating pakikitungo sa ibang tao. As Christians, we should strive to be like Christ. We want to have the same mind and attitude that He had. Diba? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng kaparehong pag-uugali ng Diyos. Kasi ano ba yung mga pag-uugali ng Diyos? Mapagpakumbaba, mapagmahal, mapag-unawa, di ba? Yung bang talagang hindi natin makukuha yung perfection, Lord, di ba? Hindi tayo maging perfect kailanman kasi nasa lupa pa tayo. Pero ganun pa man, yung mga simpleng karakter ng Diyos na kaya natin na maging katulad niya ay pilitin po natin na magawa. Sabi nga po ni Paul, encourage niya si Timothy in 2 Timothy 3 verse 15, reinforces that mindset about character. In the midst of a culture that is grumbling and fighting, act like Jesus. Meron po ako narinig sa isang pastor, Pastor Peter sa CCF. Sinabi niya po, ang concern ng Lord talaga sa buhay natin is our character. At syempre, kasama sa character natin yung emotions natin. Isa sa dapat na bantayan natin palagi ay yung emosyon. Sabi nga niya, paano mo bang masasabing mature ang isang Christian o isang Kristiyano? Ito daw po ay matetest through his emotions.
kapag meron ka nung emotional quotient o yung kaya mong pigilin or meron kang pagpipigil sa iyong emosyon, nakokontrol mo ito, yun po daw ay, sa pamamagitan ng Panginoon, yun po ay isang bagay na makita mo, nasa Kanya ang Panginoon at ang Holy Spirit. Kasi sa totoo lang, yung emosyon natin ang pinakamahirap i-control. Kasi kapag may mga pagsubok, paano ba natin ito hinahandle? Paano ba natin ito pinanghahawakan yung promises ng Lord para hindi tayo masyadong mag-react or mag-overreact. Kasi tayo po yung lalo na, mga kananayan, no? Ako po ang isang number one example dyan. Yung bang konting bagay na medyo na-trigger ka na para mag-alala, kasabay kagad yung emosyon na nandyan na yung para ka nang hindi mapakali, andyan na yung takot, nagagalit ka na kaagad, ang bilis mo nang magalit kasi nga nag-aalala ka. So yun yung mga bagay na dapat na meron tayo bilang Kristiyano na yung kalmadong puso, kalmadong isip. Kasi yan yung galing sa Panginoon. Kasi di ba pag nasa Panginoon ka, there's nothing to worry about. Wala ka lang dapat na, kasi yung galit, yung init ng ulo, nagsisimula yan dito sa thoughts natin na bigla tayo nag-alala sa isang bagay. So yun yung magiging bukang bibig na natin. Siyempre, nag-aalala ka na, naapektuhan na yung galaw mo, naapektuhan na yung bibig mo, na yung mga nasasabi mo hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Yung parang biglaan mong nasasabi, kaya nga kasama sa fruit of the Spirit yung self-control eh. At number one na dapat nating pinapractice yan, lalo na kung nagli-lead na tayo ng mga group or D-group or nagdi-disciple na tayo. Kasi how are we going to handle yung mga situations na may problem ka or may problem yung tao na kasama mo sa Bible study? Paano mo siya i-handle kung hindi mo kayang i-handle yung emotion mo? Eh siya mismo may emotions din na kailangan niyang pagtagumpayan. So paano mo siya gagabayan kung ikaw sa sarili mo ay hindi mo nga kayang gabayan hindi mo kayang ayusin yung emosyon na meron ka. So kailangan natin magpaayos sa Panginoon patungkol dyan. Kailangan nating makontrol yung emosyon sa pamagitan ng Panginoon na lalo na kung may mga sitwasyon na parang uncontrollable. Alam mo yon, yung sabi nga, di ba, the only thing that you can control is yourself. Hindi mo kayang kontrolin ang mga pangyayari sa paligid mo, lalo na ang mga tao sa paligid mo. Kasi uncontrollable yon, only God can control them. Pero ang makokontrol mo lang bilang anak ng Diyos ay yung sarili mo. Kasi di ba minsan may mga taong lumalapit sa atin, may mga taong humihingi ng advice sa atin, lalo na kung leader ka. May mga taong magkukwento ng kanilang mga pinagdaraanan na kailangan nila ng magandang advice mula sa iyo. Paano ka makakapagbigay ng advice kung nag-react ka na kaagad doon sa sinasabi, lalo na kung ang sinasabi nitong taong kausap mo ay patungkol sa iyo, na gusto niyang sabihin na alam mo po ba nang dahil sa sinabi mo ng isang araw ay medyo nasaktan ako at medyo sumama ang loob ko dahil parang para sa akin hindi tama yon. So paano natin i-handle yung mga ganong sitwasyon na parang ikaw pala yung problema ng taong kausap mo? 'Di ba? Kasi minsan kapag tayo sinisita or kini-criticize, isa yan sa mga bagay na nakakapagpasakit ng puso natin na parang agad tayo nagre-react. Hindi ako yon at hindi ganoon ang ibig ko sabihin. 'Di ba? So sa tono pa lang ng boses natin, minsan nagiging problema na yan. Doon pa lang kailangan makontrol na natin yung emotions natin. At isa yan sa basihan kung tunay ng mature na tayo as Christians. Kung kaya na natin i-control yung sarili natin. Sa totoo lang po, gusto ko lang i-share sa inyo. Isa po sa paraan ng Panginoon kung bakit ako po ay nagde-devotion everyday. Ito po ang iniutos ng Diyos sa akin na gawin ko. At alam na alam ko po, dahil napakabuti ng Diyos sa buhay ko at sa buhay nating lahat, ito po ang isang paraan ng Diyos para ayusin ang karakter ko. Hindi po ako maayos ang karakter. Talagang pilit ko pinagdadasal at pinapanalangin sa Diyos na, Lord, tulungan mo akong ayusin yung karakter ko para maging kalugod-lugod akong lingkod mo. Kasi sa totoo lang po, yan yung kahinaan ko. Lalo na po, dito pa lang sa loob ng bahay sa pamilya ko.
mga anak ko, yung asawa ko, maraming mga pagkakataon na talaga natitest yung akin pong karakter. Na, sabi ko nga, nung maliit ako, nung bata ako, hindi mo ako pala sagot sa magulang kasi takot po ako sa nanay at tatay ko eh. Lalo na po sa nanay ko, patapang yun eh. Pero ngayon po, na nung nagkaedad na tayo at nag-asawa, pala sagot ako sa asawa ko. Inaamin ko po yan kasi talagang hindi po ako mapangatwiran ako. Hindi naman ako pala sagot, oh yan, nangangatwiran na naman ako. No? Yung, ang hilig ko mga tuwiran, ganun po akong klase ng tao. Yung lagi ko ipaglalaban yung karapatan, hindi yung makarapatan, yung nasa isip ko at gusto kong sabihin. Na gusto ko ito ay, anong tawag dito, yung may pakita ko na tama ako. Yung ganun. Na minsan nakakalimutan kong, tama nga ba talaga ako? Or makinig din ako na baka tama naman yung sinasabi ng kausap ko. So, yun po ang isang bagay na iniluluhod ko sa Diyos. At tunay na napakabuti ng Diyos. Kasi ito pong ating daily devotion. Kung natututo po kayo, mas lalo po akong natututo. At mas lalo po akong inaayos ng Diyos sa araw-araw na mensaheng ibinibigay niya. Kaya naman napakabuti ng Diyos. Kaya po dapat kapag meron pong mensahe ang Diyos sa atin na sinasabi niya, ito ang gawin mo, wala na pong abog-abog, wala nang tanong-tanong, sundin na po natin kaagad. Kasi kapag ang Diyos po ang nagsabi sa atin, sigurado yan na kapag sinunod natin, merong kaakibat na magandang may dudulot yan sa atin at sa ating kapwa. Kasi wala pong ipagagawa at ituturo ang Diyos na ikaliligaw natin o ikapapahamak natin. Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At talaga naman pong bigyan natin siya ng pagkakataong maipakita yung pagmamahal na yon sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. Kasi sabi niya, di ba, paano mong makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi natin siya susundin? Subukan natin ang Diyos. Di ba? Kasi marami ng bagay at pagkakataon sa buhay natin na sinunod natin ang advice ng ibang tao, advice ng best friend, advice ng magulang, pero never pa natin sinunod ang command ng Diyos sa buhay natin. Kaya naman di pa natin nakikita ang talagang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa atin. Ano ba yung kaya niyang gawin sa atin? At yung miracle na hinahanap natin, paano natin tunay itong mararamdaman kung hindi muna tayo susunod? Diba? So sinasabi ng Diyos dito na yung task natin, dalawang bagay ay the mission of God and the character of Jesus. So pinag-uusapan po natin ngayon is the character of Jesus. Sabi din sa letter ni Paul kay Timothy, na sabi niya kay Timothy, not to be ashamed of his past. Huwag daw tayong mahiya sa ating nakaraan, but instead, to let his past to be a testament to how Jesus has changed his life. Your past is part of your story, and it's not something to be ashamed of. It's a way that you can show others how Jesus changed your life. Kasi yun po yung nabanggit ko na ito sa past na devotion natin. Na minsan, hindi tayo makapag-share dahil nahihiya tayo about the good news of God. Di natin masabi kung ano yung gusto natin sabihin sa tao na to. Kumbaga, minsan kaharap na natin siya. Nagkukwento siya tungkol sa kahinaan niya, tungkol sa emptiness niya, tungkol sa problema niya. Pero parang hindi mo ma-share yung word of God sa kanya kasi nahihiya ka. Dahil sabi mo, ay, hindi ko to kaya. Kasi hindi naman ako Bible, guru or teacher. Parang, Lord, paano ba to? Di ba? Parang andun ka na sa sitwasyon, di mo pa magawa. Kaya naman kailangan po natin na humingi talaga ng tulong sa Panginoon dahil through His love and His guidance, magagawa po natin yun. At alam niyo po ba, maging yung past natin, na nakaraan natin, pwede nating i-share, huwag natin ikahiya yun. Kasi yung pong buhay natin, yung lumang buhay natin, at kung ano na tayo ngayon, kung paano tayong binago ng Diyos, ay isang bagay na makapag-a-uplift sa taong kausap natin. Sabi ko nga, maaaring kasing yung buhay mo ay naging buhay niya rin. At magugulat ka na dahil sa kwento ko, nakaramdam siya ng kapayapaan. At naramdaman niya kung gaano siya kamahal ng Diyos dahil lang sa kwento ng buhay mo. Kaya huwag mong ikakahiya yan.
Dahil yan po ay pinahintulot ng Diyos na mangyari, yung mga nakaraan mo, nang sa ganon ay maging parte ng story mo yan ngayon upang mag-glorify ang Diyos. Kasi di ba mapapansin mo, lalo na tayong mga nakakilala na sa Panginoon, para talagang lahat halos may kanya-kanyang kwento ng buhay kung bakit at kung paano tayong binago ng Diyos, di ba? Pinakita talaga ng Diyos sa mga buhay natin kung sino siya sa buhay natin at bakit nga ba niya ito ginawa sa atin? At paano niya binago ang buhay natin na galing sa isang tao na parang hindi na magbabago pero ngayon nagbago ng dahil sa Panginoon. So yun po yung mga bagay na gusto ng Diyos na huwag nating ikahiyang i-share. Kasi dito natin maipapakita at maipapadama sa Panginoon at sa maraming tao na kung sino nga ba ang Diyos na sinasamba natin. Sino nga ba itong Diyos na dinadakila natin at ipinagmamalaki natin. Kasi siya yung nagbago ng buhay natin. Sa totoo lang, kahit anong gawin nating pagbabasa ng mga libro, papanood ng kung ano-anong motivational videos or books, hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili at buhay ng ganun kaayos katulad ng pagbabago ng Diyos sa atin. Sa totoo lang po, maaari kapag nagbasa ka, nakapakinig ka ng mga babasahin or ng mga nakapakinig ka ng mga speakers, nagbabago ka naman talaga eh. Kaya lang parang may limitasyon yung pagbabago. Hanggang dun lang. Pagdating ng ilang buwan, balik ka na naman sa dati. Hindi katulad kapag nasa Panginoon tayo. Talagang ang Diyos ay hindi ka titigilan. Lalo na't anak ka na niya. Patuloy kanyang tutulungan, gagabayan at bibigyan ng pagkakataong makapagbago ng buhay. The best way that we can continue to be transformed by Jesus is to continually seek His truth in Scripture. As we engage with Scripture and the Holy Spirit, our mind, heart, and hands are changed to be more like Jesus Christ. Sa totoo lang, kahit naman po tayo nakatanggap na sa Panginoon, mga Kristiyano na tayo, papatuloy po tayo sa pagtatransform kapag tayo ay nagpasakop sa Panginoon at patuloy na nagsisik kay Lord at sa Kanyang salita. Yung bang isama mo na sa plano mo yung palaging pagbabasa ng Bible, yung pag-aaral tungkol sa Kanyang salita. Kasi hindi po tayo magaling na tao kundi magaling ang Panginoon. Hindi ko mo nagbago na tayo ay gagalaw na tayo on our own. Kailangan pa rin natin ng Panginoon, ang guidance niya. Kasi siya lang po ang nakakaalam ng buhay natin at ng ating kinabukasan at ng ating future. Kaya naman, ibigay na natin ang todo. Kumbaga sabi nga po ni Pastor Bong kahapon sa church, sa worship service, kung ikaw ay susunod na rin lang sa Diyos, itodo mo na. Huwag ka nang magtira. Ibigay mo na yung lahat sa Diyos. Kasi ano pa ba ang ikatatakot mong ibigay ang lahat? Ibinibigay mo ito sa pinakamakapangyarihang Diyos. Sa pinakamagaling na Diyos na alam ang lahat. Na walang maitatago sa Kanya. Na alam ang future mo. Imagine mo, isusurrender mo yung lahat-lahat mo sa nakakaalam ng iyong kinabukasan. So wala kang na ipag-aalala, di ba? Secured na secured ka. Napakabuti ng Diyos kasi yung Holy Spirit na kasama natin sa bawat araw at buhay natin, talagang gagabayan tayo at iingatan, di ba? So, ang message for today, pag susunod sa Panginoon, itodo na natin. Okay? So, sabi nga dito, what step can you take today to help you become more like Jesus? So, ano ba yung mga naiisip mo, Lord? Ano na ba itong mga steps na pwede kong gawin para makasunod ako at become more like Jesus or become more like you, Lord? So, ito po yung ilan sa mga suggestions. Number 1 is I can read and ponder God's Word little more than I did yesterday. So, kung kahapon nagbasa ka na ng Bible or nagbasa ka na ng paunti-unti about the Word of God, so mas better pa ngayon. Dagdagan mo pa yung effort. Kung kahapon nagbasa ka lang ng isang verse, baka ngayon pwede ng 2. Sa susunod, pwede ng isang chapter. Sabi nga ni Pastor Peter, kung mahal natin ang Diyos,
dapat nagbabasa tayo ng Bible. At hindi lang tayo nagbabasa nito. Kung hindi, we ponder it at isabuhay natin and dapat cover to cover. Kasi, anong panghahawakan natin kung hindi natin alam ang kanyang salita? Kasi doon tayo kakapit sa kanyang mga pangako para pagtagumpayan natin ang lahat ng pinagdaraanan natin sa buhay. Kaya simulan na natin, paunti-unti, kakayanin natin to, pare-pareho. Ako ganun din naman Nandun pa rin po talaga ako. Lagi ko sinasabi to, trying hard pa din talaga ako na gawin ang pinagagawa ng Diyos at pinipilit kong gawin ito dahil yun ang gusto niya. Ganon din po sana, ini-encourage ko po kayong lahat to read your Bible. Kung electronic yan, nasa cellphone yan, pareho, just read. Araw-araw, kahit pa isa-isang verse lang, malaking bagay na po yan. At syempre, kung mas memorize natin yung verse, di mas maganda. Hingi tayo ng gabay sa Holy Spirit. Number 2, I can speak truth and encouragement to those around me. Diba? Para po become more like Christ tayo. Magsalita tayo ng katotohanan at encouragement sa mga tao sa paligid natin. Sa mga mahal natin sa buhay, simulan natin sa loob ng bahay pa lang. Kasi minsan nagtatanong tayo, Lord, paano ba ako mag-share ng good news? Paano ba ako mag-share ng Word of God? Parang ang layo ng mga kaibigan ko, ang dami pong paraan. Simulan mo sa loob ng bahay, sa mga mahal mo sa buhay, through the way you act, the way you talk. And again, ulitin ko, sa social media, kaysa po mag-share ng mga kung ano-anong negative na mga bagay, ay i-share na lang po natin ang verses ni Lord through the Bible, mga Word of God, mga encouragement na makakapag-uplift ng mga taong pinanghihinaan ng Lord. Kung meron kang nakita o nabasa na touch ka, share mo ito. Ingat lang din po sa pag-share. Kailangan po biblical. I-compare with your Bible kung tunay at totoo nga po ba yung naka-post na yon bago natin i-share. Para tama po, di ba sabi, truth about the Bible. So, yung tama po yung mai-share natin. Number 3, I can boldly share my story of how God changed me with others. Diba? Yung boldly, ibig sabihin, lakas ng loob, tapang, encourage na mai-share mo yung kwento naman ng buhay mo sa ibang tao. Yan po yung ilan sa mga ways para maipakita natin sa Panginoon na tayo unti-unting nagiging katulad ng Diyos pagdating sa karakter, sa attitude, sa pag-uugali, sa pagkilos, pagsasalita. Hindi po madali, pero kakayanin kapag sinimulan natin. Sabi nga po, ang pinakamahirap lang naman talaga ay yung pagsisimula. Kapag nasimulan mo na ito, magugulat ka, nagawa ko Lord. Kasi magaling ang Diyos Siya pong magsasalita para sa'yo, magugulat ka, nakapag-share ako, akalain mo yun, nasabi ko yun, kasi nagsasalita naman po talaga ay ang Panginoon at ang Holy Spirit, hayaan mo lang siya, huwag mo pong pangunahan, hayaan mong makakilos ang Panginoon sa puso mo habang nagsasalita ka. Panalangin mo, humingi ka ng gabay, kasi ang Diyos ay hindi madamot. Lahat ibibigay niya para sa atin, ganun na tayo kamahal. Okay, nawa po ay na-bless po tayo sa araw na ito, sa ating mensahe na hatid sa atin ng Panginoon. Kaya naman bago po natin ito tapusin ay manalangin po tayo. Panginoon, salamat at ako ay iyong anak. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging matapang, maging courageous, Lord God, at huwag mahihiya na i-share ang iyong magandang balita sa maraming tao. Panginoon, tulungan mo po ako na kayanin ko ito. Ayoko pong mabuhay ng natatakot at negatibo sa mga bagay. Tulungan mo ako, Panginoon, na magkaroon ng tapang para i-share ka sa ibang tao. I-share ang aking kwento ng buhay sa ibang tao. Sapagkat ito po ang nais mo, Panginoon. Naniniwala ako, O Diyos, na tutulungan mo po ako na maging kabahagi mo sa iyong sa pagpapalaganap ng iyong salita. Baguhin mo ako, Panginoon, at tulungan mo po ako na maging katulad mo, O Diyos, na makasunod sa iyong kalooban, Panginoon. Gamitin mo ang istorya ng buhay ko para maibahagi sa ibang tao nang sa ganon ay marami po ang makarelate,
ma-uplift at ma-encourage, Panginoon, sa kwento ng buhay ko kung paano mo ako binago, paano mo inayos ang buhay ko. Mold my character, Lord, my mind, my attitude to reflect yours. Father God, sobrang napakabuti mo para ayusin kami at maging katulad mo upang makasunod sa iyong kalooban. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa napakagandang mensaheng ito ngayon, Panginoon. Naway baunin namin ito sa buong maghapon at sa araw-araw ng aming buhay. Nang sa ganun ay makita ka ng maraming tao sa buhay namin. At sa kilos pa lang namin at pananalita, Panginoon, ay mabless na sila sapagkat nakikita ka na nila sa akin or sa aming lahat. Thank you, Father God, for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your favor. Thank you for your grace. We love you, Jesus, and guide us, protect us, our family, at sa lahat ng pamilyang nanonood ngayon, Panginoon, sa mga anak, sa mga nanay at tatay, at sa mga may mga karamdaman, Panginoon, abutin mo sila ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord God. Protect us, Lord. I-protect mo po ang mga tao na manatiling ligtas, Panginoon, sapagkat may bagyo pa rin, Lord. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon, lalo na po yung mga lumalabas ng bahay, ng mga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Ingatan mo po sila, Panginoon, at ang mga tao pong nasasalanta dahil sa bagyong ito, tulungan mo po sila. Comfort them, Lord Jesus. Paramdam mo pa rin ang iyong pagmamahal sa kanila, Panginoon, at naway maramdaman ito sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan. Thank you, Father God, and we love you so much, Lord, and we bring back all the glory and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nakapanood ngayong umaga. Ngayon, kung hindi naman po ninyo ito napanood, ay pwede pa rin panoorin ang replay. Nandyan lang po yan sa ating Facebook page, God Loves You Movement. At sana po, samahan nyo kami sa month-long celebration ng 3rd year anniversary ng God Loves You Movement. This coming Friday po ay meron po tayong special guest na napakaganda po ng kanyang isi-share sa atin. Tuturuan niya po tayo. Isa po siyang puppeteer. Tuturuan niya tayo kung paano siyang ginagamit ng Panginoon sa pamamagitan nitong paraan na ito. Kaya excited ako kasi kakaiba po ito. Ganun din naman ay nais ko kayong iimbitahan na i-follow po ang God Loves You Movement Facebook page para po tuwing meron tayong mga activities ay ma-notify po kayo ni Facebook. And samahan nyo rin kami sa mga plano po ng God Loves You Movement sa pag-share ng good news, pag-share ng blessing. Magkakaroon po tayo ng gift giving muli sa December sa tulong at awa ng Diyos. Kasi hanawa ng Panginoon, yan pong ating mga plano. At syempre po marami pang pinagagawa ang Diyos at naway makasama namin kayo sa mga planong yan. Mag-join din po kayo sa ating God Loves You Facebook group para po sa mga plano ng Panginoon na magkaroon din tayo ng Bible study doon sa mga members ng group na ito. So lahat po na yan ay tulungan ninyo ako na itaas sa Panginoon, ipanalangin yan para po magkaroon ng katuparan. So maraming salamat po. Ingat po ang lahat dahil maulan. Stay dry, stay safe, stay with the love of the Lord. And with your family sa loob ng bahay, kung walang pasok ang mga bata, stay na lang tayo sa bahay para safe po tayo. At patuloy na manalangin, patuloy na kumapit sa Panginoon. And God bless po sa inyong lahat. At lagi nating tatandaan, God loves you. Mahal na mahal ka po ng Panginoon. Paalam po for now. Kita-kits po tayo ulit bukas at 6:30 a.m. para po sa ating daily devotion. God bless everyone. Bye-bye. See you.